Bilang backyard hog raiser, papaano nga ba kami nagsimulang pumasok ni Madam sa pagninigosyong pagbababoyan kahit limitado lang ang aming kakayanan at kaalaman? Sinabi ko na to nung nakaraan pero sasabihin ko ulit para lang makita ng iba na pwedeng magsimula ng negosyo kahit sa pinakamababa na paraan at kung ano lang ang naaayon sa iyong kakayanan. Sabi nga nila mga boss, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Sa case namin ni Madam mga boss, habang nagtatrabaho kami sa Maynila, nagsimula muna kaming bumili ng paisa-isang dumalagang baboy para gawing inahin. At pinapalagaan na lang muna namin ito sa papa ni Madam, kaya malaking bagay sa amin yung may pinagkakatiwalaan sa probinsya habang nagtatrabaho pa kami sa Maynila. At dahil nagsisimula pa lang kami, ganito lang ang kulungan ng aming mga alaga. Gawa sa tagpi-tagpi na yero ang bubong at gawa sa tira-tirang tabla naman ang dingding. Yung iba naman nakatali lang sa ilalim ng puno kaya madalas nagpuputik ang lupa. Nagawa din namin magpalaga sa iba, sa amin lahat na gastos. At kung makapagbinta, hati-hati kami sa tubo, bawas na sa puhunan. Habang tumatagal, dahan-dahan na rin kaming nagdagdag ng mga inahin. At dahil dumadami na ang aming mga inahin, dahan-dahan na rin kaming nagpagawa ng mga locos lang ng mga paanakan at kulungan. Dahil may luma at nasira na nabahay, maayos pa naman ang flooring nito kaya dito kami nagtayo ng pusti para mas makatipid. Gawa pa rin sa tagpi-tagpi ang yero, tabla ang dingding at gawa sa kawayan pa rin ang harang sa aming mga paanakan. At kahit ganito lang ang aming kulungan, di hamak na mas komportable ang aming mga alaga dito kumpara sa nung una. Hindi na maiinitan at maiwasan na rin ang pagpuputik ng lupa tuwing tagulan. Bilang nagsisimula pa lang sa pagbababoyan, ganito talaga kadalasan ang mga kulungan at paanakan ng mga alagang baboy. Dahil wala pang sapat na budget para sa pagpapagawa ng mga konkretong kulungan, madalas ginagawa na lang ng paraan base sa kung anong available na materyales na magagamit, makukuha lang din galing sa kapaligiran. Ito yung sinasabing pansamantagal. Alam naming hindi ito yung final, pero hindi rin ito mapapalitan hanggat okay pa at wala pang sapat na puhunan. Sa tuwing makapagbinta kami ng mga biik o di kaya mga lechoning baboy, produce ng aming mga inahin, madalas yung tubo na pupunta lang din sa pag-i-expand ng aming munting negosyo. Pagbili ng karagdagang gawing inahining baboy at pagpapagawa ng extension sa aming mga kulungan, mas maayos at konkreto, gawa sa kabilya at tubo, maging ang bubong naman ay gawa sa bagong yero. Habang tumatagal, patuloy pa rin namin pinag-aaralan kung paano patatakbuhin itong negosyong pagbababoyan. At dahil sa awa ng ama, unti-unti na rin dumami ang aming inahin, kaya't napagpasyahan naming mag-resign na si Madam sa trabaho, umuwi ng probinsya upang mas matutukan at malagaan ang maayos ang aming mga alaga. Alam naming mabigat na desisyon to, pero dapat kung papasok ka sa negosyo, dapat rin risk taker ka. Sabi nga mga boss, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Dito mga boss, hindi lang puhunan ang iyong baon. Kailangan mga boss, dala mo rin ang iyong lakas ng loob, determinasyon at dedikasyon ng iyong mga ginagawa. At kailangan handa ka ano man ang magiging resulta. Kasi bilang nagsisimula pa lang, hindi maiwasang dadaan tayo sa mga sinasabing trying and error. Hoy, English yun. Hindi mo man maintindihan yung sinasabi ko, pero sana maintindihan mo ang ibig sabihin. Wow! Importante dito mga boss, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, ay dapat may natutunan tayo sa bawat pagkakamali. Higit sa lahat mga boss, huwag kalimutan laging dala ang pananampalataya at lubos na aasa sa dakilang magagawa ng Ama. Huwag susuko, pasasaan pa'y magbubunga rin ang iyong pagsisikap at pagtitiis sa araw-araw ng iyong mga paggawa. Happy farming everyone!